Time is out. Ready, 5, and 5, 4, 3, 2. Action 1. Bate! Nandiyan na sila! Nandiyan na sila! Nandiyan na sila! Magandang istorya na huwag mo akong iwan tungkol ito sa isang love affair. And 5, 4, 3, 2. Action! Binili ako para sa atin. Ito ang ating engagement ring. Wala nga lang tong bato, pero totoong ginto to. Akala mo'y matutuloy, pero sa kalaunan, hindi naman sila nagkatuluyan. Dahil meron siyang inibig na isa pa na tumulong sa kanya upang mapabuti ang buhay niya. Laraan Panganiban? Opo. I'm Attorney Edwin Torrecampo. Ako yung na-assign para ipagtanggol ka. May request sana ako. Ako lang ba kung muna ako ipupo? Naganda ako dahil totoo namang nangyayaring ganyan eh. Hindi naman totoo na lahat ng nag-umpisang love affair, kayo pa rin na magkakatuluyan. Alam ko kung ano yung ginagawa ninyo. Nakahanap kayo ng bagong mamanugangin. Ito. May mga pagkakataon na hindi kayo magkakatuluyan dahil mapapapunta ka sa isang mas mabuting kalagayan. That inspired me to do the film. Wag mo kong iwan. That was the first time na nakatrabaho ko si Rian Ramos. I really wanted to work with her kasi I saw her films and I thought she was a good one. Kapag hinusaya mo talaga yung trabaho mo, pwede kang kumita ng lagpas 100,000. Hindi ako makakapayag sa gusto niyo. Sumunod ka na lang. Kaya dito napatunayan ko na she really is a very good actress, very sensitive. Sorry na, nung nagsisimula ka pa lang sa pagbabanda mo, hindi ko matanggap na may iba ka ng mundo. Ngayon, si JC at si Tom, nakatrabaho ko na sila before. Ngayon dito, si JC has evolved into a very, very good actor. Sinubukan ko siyang tawagan pero nakapatay na yung telepono niya. Dati kasi bata pa siya nung una ko siya nakatrabaho. Ngayon, he has evolved into a very good thespian, into a very good actor. I love you. I love you too. Very sensitive, and he knows what he's doing. Joseph, itong abogado ko. Good to meet you. Nice to meet you. That goes also with Tom. Si Tom dati pretty face lang, ngayon hindi na siya ganoon. Naniniwala kami ng nanay mo na makalalaya ka. Thank you. Ang emotional content ng kanyang karakter ay tamang-tama sa hinihingi sa kanya. Ha? Ang lagkit ng tingin niya sa'yo eh. Kaya I was so lucky na nakatrabaho ko silang tatlo dito sa film. Nung nag-abroad ka nung 2019, Nakita namin kung paano naglusa ang anak namin. I just wanted them to read the script. And 5, 4, 3, 2. Action! Anak ng ano? Anak kita. Na-miss ko to ah. Si Larang na mismo. In reading the script, they have to find their own characters. Ako. Diabetic seizure daw. I give them freedom to interpret the character. I have my own interpretation of it. Itong si Mrs. Lau, nakilala mo sa ospital? Oo. yung asawa ko nangangailangan ng private nurse. Lara, ayos lang ba sa nanay mo na lumuwas ka na Maynila? Basta raw buong loob ko. Kapag hindi tama sa interpretation ko, that's the only time I check them. Nakarating ka naman ng Maynila? Bilisan mo! Pero kung tama ang interpretation nila at nagkakaisa kami kung paano nila gagawin, hindi ko na sila pinakailaman. I let them do their work. Binayaran ko na yung nanay mo, kaya pagmamay-ari na kita! Sandali po! Sandali po! Huwag niyo akong iwan dito! Mrs. Lau! And here in Huwag Kang Mo Akong Iwan, mahuhusay lahat sila. From Rian Ramos, Jace De Vera, and Tom Rodriguez, they're very good actors. Ay! Hindi naman siya lumalaban eh! Wala naman siyang pare! And they are all professionals. Very good. Very good to work with. Ready and 5, 4, 3, 2. Ella! They are proud. Oy, Lara, umupo ka muna dyan. Magsisiyar ako.
You cannot tell the story without visualization. And cinema is a visualization medium. So kailangan talaga ang isang cinematographer na naiintindihan ang istorya. Kapag hindi naiintindihan ang istorya, hindi nakaka-contribute ang cinematographer sa gustong mangyari ng direktor. Isa ito sa mga elemento na nag-clear kung ano ang gustong ipahiwatig ng direktor at ng writer. Cinematography is very important. Hindi lamang maganda. And 5, 4, 3, 2, action! Hindi na kita pakakawalan. Ang cinematography hindi dapat tingnan ka kung paano ka magiging maganda, kundi kung paano mo ka-contribute upang maging maayos, upang maging maintindihan ng manonood ang gustong sabihin ng direktor at ng writer. Sana makita ng mga manonood ang katotohanan ng sinasabi ng Huwag Mong Iwan. Ang katotohanan na ang pagsasama ng dalawang tao ay hindi parating makulay. May mga pagkakataon na may dilim na pumapasok pero biglang nagliliwanag dahil may ibibigay na bagong eksperyensya o karanasan doon sa dalawa o doon sa tatlo na involved sa love affair. Ganyan ang buhay. Sana maintindihan ng tao. Nag-refer na kamag-anak na leaders daw na nagtatrabaho sa ospital sa Iniimbitahan ko kayong lahat na manood ng Huwag Mo Akong Iwan sa November 27 showing nationwide. Sana po mapanood nyo ang aming kontribusyon. Sana po mapanood nyo at makadagdag kayo sa ikauunlad ng industriyang Pilipino. Salamat po. Maraming salamat.